Good morning. Anong tingin nyo sa ating kapaligiran ngayon? Dito, maliwanag ba? Sa labas, maliwanag ba? Okay, maliwanag. Tama yon. Sa liwanag, sa physical, talagang maliwanag. Pero pagdating po sa spiritual, alam nating napakadilim ng sanlibutan ito. Napakadilim po. Kailangan dito ang ilaw, ang liwanag. At ang tanging pag-asa ng mundong ito na nasa kadiliman ay ang ilawan ng Panginoon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hanggat hindi po napalaganap ng buo sa buong daigdig ang salita ng Diyos, mananatiling nasa kadiliman ito. Kaya sabi nga sa Psalms 119 verse 109, ang salita mo, Panginoon, ay ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas. Now, ang 1689, excuse me, kalimutan ko. Sorry. Ang 1689 po ay nagtataglay ng iba't ibang mga doktrina. At dito ay mayroong 32 doktrina na ito po ay binuo ng iba't ibang konseho sa loob ng 1,364 na taon. Kanilang sinaliksik systematically from Genesis to Revelation. Systematic itong kanilang pinagtipon, pinatutunayan ang tungkol sa doktrinang nakasaad dito sa 1689. At isa na rito na pangunahing doktrina na kanilang pinag-aralan mula sa Genesis hanggang Revelation, na siya namang pangunahing doktrina na dapat nating maunawaan, na siyang maging ilaw sa lahat ng doktrina na maaaring nating malaman sa banal na kasulatan, ay ang doktrina tungkol sa banal na kasulatan, the Holy Scripture. Ito yung unang-una na kanilang binuo upang lahat ng sumusunod na doktrina na maaari nating malaman, mapatunayan, mapanghawakan, ay maunawaan natin buhat sa Biblia. At alam natin, pinag-aralan natin ang siyam na pagmumukha o features ng banal na kasulatan. At ito'y nasimulan natin mula sa 1 hanggang 5. Ngunit ngayon, ipagpapatuloy nating muli ang pang-6 hanggang 9. Bago lahat, tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Diyos. Panginoon, huwag niyo kaming iwan sa sarili naming kakayanan. Sa sarili naming karunungan, lahat ng ito ay pawang kamangmangan at lahat ng aming katwiran ay pawang basura lamang sa inyo. Malibang ang banal na Espiritu ang siyang magbigay linaw, liwanag ng aming pong mga puso't isipan, doon lamang namin makikita ang tunay na liwanag na siyang makapagbibigay sa amin ng daan tungo sa kaligtasan. Kaya naman, busugin niyo kami, Ama, ng kaalaman mula sa linaw na ibibigay ng banal na Espiritu sa bawat isa. Palaguin niyo kami, Panginoon, sa aming pong mga pinanghahawakang doktrina bilang mga Kristiyano. Palaguin niyo kami, patibayin niyo kami sa aming pong panghahawak sa iyo pong banal na kautusan, sapagkat ang banal na kautusan ang isa'y salita ninyo na ipinasulat ninyo upang malaman namin ang buo ninyong layunin, ang buo ninyong kalooban, ang buo ninyong pamamahala, ang buo ninyong pag-ibig at buong kaligtasan para sa mga makasalanan. Kaya salamat po, Ama, sa isang pribilehiyong ito na kami po ay makapagbukas ng iyong banal na kasulatan. At ito'y hinihiling namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nasimulan natin ang iba't ibang anyo o mukha o tampok ng banal na kasulatan. Ito ay mayroong 9. Una, napag-aralan natin ang katangian ng banal na kasulatan.
Ano ang katangian ng banal na kasulatan? Ito ay sapat, tiyak, at hindi maaring magkakamali. At ang banal na kasulatan ay nagpapahayag tungkol sa Diyos. Una ay ang general revelation. Lahat po nagpapatunay sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao na mayroong Diyos sa pamamagitan ng nature. The heavens declares the glory of God. Kaya wala pong may dadahilan ng mga tao na hindi nila kilalang Diyos. Ngunit hindi ito sapat na makapagbibigay sa atin ng kaalaman tungo sa ating kaligtasan. Kaya minabuti ng Panginoon na ang kanyang buong kalooban ay maipahayag niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Si Jesucristo ang siyang katapusan ng buong revelation ng Panginoon. Nasa kanya ang lahat ng katotohanan, siyang daan, buhay at katotohanan. At pagkatapos ng ating Panginoong Hesus, ito'y kanyang ibinahagi sa kanyang 12 apostol. Kanya itong ibinahagi, lahat ng turo ng Panginoon ay isinulat ng mga apostol. Kaya nga po, yan po ang katangian ng Panginoon. Ikalawa, nakita natin ang nilalaman ng banal na kasulatan. Anong nilalaman nito? Well, 39 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament. At tapos na po ang revelation. Tapos na po anumang pahayag. Wala na pong dreams and visions, ano pa man, kundi ito'y nakasulat na sa banal na kasulatan, Old and New Testament, kaya wala na pong maaring idaragdag pa. Si Jesus Christ ang living word, ang salita naman, ito ang written word. So kung si Kristo hindi pwedeng dagdagan, edi ganun din. Ang salita ng Diyos hindi pwedeng dagdagan. Si Kristo hindi pwedeng bawasan, at ang banal na kasulatan hindi rin pwedeng bawasan. Kaya nga po, iyan po ang nilalaman. Now, tignan natin ikatlo, ang kapangyarihan nito. Ano bang kapangyarihan nito? Mayroon pong kapangyarihan sapagat mismong Biblia may otoridad sa kanyang sarili. Ito po ay may otoridad, kaya tanggapin natin ang banal na kasulatan na salita ng Diyos. Salita ito ng Diyos. At pang-apat, nakita natin ang patotoo. Pinatutuhanan ang banal na kasulatan una ng iglesia. Kaya nga iglesia ang haligi at suhay ng lahat ng katotohanan. At ikalawa, pinatutuhanan din mismo ng banal na kasulatan na ito'y sapat, tiyak at hindi maaaring magkamali. At ikatlo, pinatutuhanan ito ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang number 1 nagpapatutuo sa atin na ito ay salita ng ating Panginoon. Kaya nga panglima, natalakay natin ang kasapatan ng Biblia. Sapat ang Biblia. Taglay nito ang buong kapahayagan ng Diyos. Buong kalooban ng Diyos naririto na. Hindi na tayo maaring maghanap ng mga extra na mga pahayag ng mga tao. Lahat po ng kailangan nating malaman nasa Biblia. Kaya kailangan natin itong basahin sa pamamagitan ng paglilinaw ng banal na espiritu. Now, dito naman, bagamat sapat ang Biblia na maaari nating basahin, naintindihan naman natin, okay? Mayroon ding mga taong hindi makakabasa o nakakabasa ng Biblia, yung walang mga pinag-aralan. Pero sapat pa rin ito dahil kinikilala natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa pag-uunawa rito. Hindi tayo magbabasa sa sarili nating unawa. Matutulad tayo kay Nicodemo na ang kanyang interpretasyon sa salita ni Kristo ay makalaman. Pwede bang ibalik muli ang tao sa sinapupuro ng kanyang ina? No. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, you must be born again. Because unless a man be born again, he cannot see. Hindi niya makikita, hindi niya maunawaan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, maging tulad tayo kay Bartimeo nung siya po'y tawagin ng Panginoon. At tinanong ng Panginoon si Bartimeo, anong nais mong gawin ko sa iyo? Anong sabi ni Bartimeo? Panginoon, gusto kong makakita. Sana ganun tayo. Every time na tayo po'y makikinig ng pangangaral, magbabasa ng Biblia, huwag tayo magtiwala sa ating sarili, kundi hingin muna natin
ang gabay ng Espiritu. Hindi tayo mabibigo dahil ang salita ay Espiritu. Hindi tayo mabibigo. At pangatlo, ay gamitin din natin ang ating sentido komun. Okay? Yung ating sariling unawa, yung ating pinag-aralan. Saan ba dapat gamitin ang pinag-aralan natin? Higit sa lahat, sa pag-unawa, sa banal na kasulatan, sa tulong ng banal na Espiritu. Yun po yung natalakay natin, 5 mukha o pagmumukha ng banal na kasulatan o yung tampok, yung anyo ng banal na kasulatan. Pang-6 po, tignan natin ngayon ang pang-6 na anyo ng banal na kasulatan, ang kalinawan ng banal na kasulatan. Now, ito po ay nasa paragraph 7 ng ating pong 1689. Babasahin ko po ang paragraph 7. Ganito po ang pagkakasabi. Ang mga nilalaman ng kasulatan ay nagkakaiba-iba sa kanilang antas ng kalinawan. So mayroon po tayong mababasa sa Biblia na hindi natin maunawaan. Kaya napakalaga yung pangunawang kaloob ng banal na Espiritu. At kung hindi natin maunawaan, huwag natin bigyan ng interpretasyon. Tsak, maliligaw lamang tayo. May bagay, may panahon na ipapaunawaran sa iyo ng Panginoon. Lalo na pagka may binasa ka sa Biblia, tapos naging topic ng preacher, masasabi mo, ay yung palang ibig sabihin nun. Sa preaching po, alam natin ang banal na Espiritu ang kumikilos dyan at nagbibigay ng unawa. Kaya sabi, hindi lahat may kanya-kanyang pantay-pantay na kalinawan. At ang ilang mga tao ay may higit na pangunawa kaysa iba. Ang tao din, hindi pantay-pantay ng unawa. Mayroong mababa lamang at mayroong may pinag-aralan talaga. Mas maganda yung paliwanag ng may pinag-aralan. Simple lamang yung paliwanag noong kulang sa kaalaman o eskwelahan. Okay? May kanya-kanyang unawa din ng tao. Gayunman, ang sabi dito, yaong mga bagay na mahalaga sa kaligtasan ng tao na kailangan na malaman ay ano? Kailangang sampalatayanan at isabuhay ay ano? Ay napakalinaw na inihayag at ipinaliliwanag sa ilang bahagi ng kautusan. Kaya hindi po tayo dapat mangimi na mag-share sa walang pinag-aralan at sa may pinag-aralan sapagkat yung pong tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagsasabuhay at kaligtasan, malinaw sa lahat yan. Kaya nga sabi sa simpleng paraan, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Sumampalataya ka lang. Pero alam naman natin, hindi sa makasampalataya sa hindi niya kilala. Kailangan mo nang ipaliwanag. Kailangan mayroon mo nang pagpaliwanag, pag-aaral, para magkaroon siya ng pagkakilala hanggang sa kanya itong yapusin at kanyang sampalatayanan. So, kailangan pa natin dito ang banal na Espiritu. Basahin ko muli. Gayunman, yaong mga bagay na mahalaga sa kaligtasan ng tao na kailangan na malaman, sampalatayanan at isabuhay ay napakalinaw na inihayag at ipinaliwanag sa ilang bahagi. Kaya, ang mga taong may pinag-aralan o wala ay magkakaroon ng sapat na pagkaunawa ng mga ito kung sila lamang ay gagamit ng karaniwang pamamaraan. So hindi natin gawing sophisticated ang pangangaral o ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng mga scholarship na mga salita, biro mo, magpipreach tayo dito, sasabihin natin foreknowledge o predestination. Tapos Tagalog tayo, paliwanag muna natin what is foreknowledge. Paliwanag natin what is predestination. Huwag tayong gagamit ng mga term na hindi naunawaan ng lahat. Kaya nga sa akin po, ang pangangaral ko ay doon ako nakatuon sa mga mabababa ang kaalaman. Sapagkat yung matatalino, maintindihan nila yan. Kaya una kong priority sa pangangaral, yung English, talagang tinatagalog ko para doon sa mga walang alam. Kasi kailangan yun ang ating priority bilang mga ngaral, yung pong walang alam.
Kung mag-English tayo, pinapalagay natin lahat yan, Inglesero yan, ay walang problema. Pero kung ating pong congregation ay mayroong mababa lang pinag-aralan, himayin natin, ayusin natin. Hindi naman mababago yung message. Ang mababago lang yung pamamaraan mo ng pag-connect sa kanila. Kaya ito po, pang-anim, yung pong kalinawan ng banal na kasulatan ay napakalinaw po para sa lahat, lalo na pagdating po sa kaligtasan. Pero hindi nga pareho ang sukat ng unawa ng tao. May matalino, mayroong hindi matalino. Pero pagdating po sa kaligtasan, pare-parehong napakalinaw. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Yung gospel po napakalinaw. Yung ebanghelyo. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Napakasimple po nun. Hindi po natin palaliman pa ng palalimin. Tingnan nyo ang sabi rito, 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito'y tumutukoy kay Timoteo. Si Timoteo ngayon ay malaki na. Pero nung bata pa siya, maliit pa lamang, tinuturuan na siya ng kanyang lola at ng kanyang nanay tungkol sa salita ng Diyos. Now, yung bata, hindi mo pwedeng turuan niya, nagagamit ka ng mga theological term. Kailangan talaga may example pa nga. Kailangan sumayaw ka para paliwanag mo. Kailangan magpapangit-pangit ka para maipakita mo kung anong ibig sabihin noong tinuturo mo. Kailangan talaga maraming illustrations. Lalo pagdating sa preaching, kailangan talaga maraming illustration. Ito yung nagtuturo kay Timothy mula sa kanyang pagkabata, nagtuturo ng tungo sa kaligtasan. Then time comes sa kanyang taktang panahon na eksakto na yung kanyang kaunawaan na binigay ng Diyos, ay talagang sasampalataya ka. Kasama nga sa Proverbs 22 verse 6 ba yun? Train up your child the way they should go, and when they become old, they will not forget it. Hindi nila makakalimutan. Kaya nga, kailangan sanayin. Ang sabi sa 16, wala pong kulang sa salita ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Para bang sinabing, kinasihan ng Diyos. Pero actually, ito ay hininga ng Diyos. Hininga ng Diyos. Breathed by God. No, tingnan mo si Adan, di ba, nung siya hinubog bilang tao, wala pang hininga, pero hinipan, hiningahan, inspired, kaya siya ay nabuhay. Ganon din ang salita ng Diyos. Ito'y hininga ng Diyos na nakapagbibigay buhay sa mga patay sa kasalanan. Kaya lahat ng scripture ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Hindi tayo mabibigo pag tinuturuan natin ang ating mga anak ng salita ng Panginoon, paano mang pumilos, paano mang ugali. Hindi naman natin pwedeng apurahin. Hinay-hinay lang sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. At ganoon din sa atin, Christian. Ito po yung kailangan natin. Kailangan nating turuan, kailangan nating sawayin, kailangan nating ituwid, kailangan nating isanay sa katuwiran upang, yun po yung purpose upang ang tao ng Diyos, you and me, tayo pong tao ng Diyos ay maging ganap. Hindi perfect, pero maging kumpleto. Maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya napakalaga po nito, mga kapatid. So, hindi po pantay-pantay ang kaunawaan ng tao at hindi rin po pare-pareho ang namaunawaan ang banal na kasulatan. Pero ang mahalaga na katotohanan para sa pananampalataya, para sa pagsunod at sa kaligtasan ay napakalinaw. Sa Biblia, mayroon ding bahaging mahirap intindihin. Kahit nga si Pedro, talagang nagreklamo rin siya o pinahayag din niya sa mga tao na iba dyan, binibigyan ng interpretasyon ninyo. Naliligaw kayo.
Maraming naliligaw dahil yung sulat ni Pablo ay binigyan nyo ng interpretation na hindi ganoon ang interpretation. Kaya mahirap po na bigyan natin ng interpretation, susubok tayo na parang gagawin natin ang kaisipan ng Espiritu na ating interpretasyon ng isang salita na hindi natin naunawaan. Kailangan natin ng payo ng mga mas malalim sa spiritual. 2 Peter chapter 3 verse 16. Yan sabi dito ni Peter. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, tinutukoy niya ay si Pablo, sa mga sulat ni Pablo, na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain. Binabaluktot na mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Tignan nyo, mula dun sa mahirap hanggang sa mababaw na dapat maunawaan, dahil hindi naunawaan itong mga nangangaral, ini-interpret nila ito, pati sa mga simple lang, nasanay silang baluktutin, pati ang mga simple, binaluktot nila. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians, kami man o anghel ang dumating sa inyo, mangaral na kaiba sa mga sinulat na namin sa inyo, itinuro namin sa inyo, sumpain siya. Pakasumpain siya. Let him be anathema. No? Kailangan sumpain siya ng Diyos. Kasi nga, maraming maliligaw. Kaya napaka-hirap po. Kaya nga, ang mga apostol, hiwalay sila sa gawain ng mga deacons para sila ay makapag-concentrate sa prayer and ministry of the word. Kasi ang salita ng Diyos, kapag ito'y binitiwan mo, na mali ang interpretation mo, pasok agad yan sa subconscious ng tao. Mananatili yun eh. Parang computer. Pag mayroon kang pinasok sa hard disk, hindi na mawawala yun. Mananatili. Kaya yung taong yon, bagamat tanggap niya ang iba na totoo, pero mayroon siyang nakatagong pinaniwalang hindi totoo. Mahirap yun. Kaya nga, ang pag-aaral talaga ng salita ng Diyos ay hindi biro-biro. Kailangan ikaw mismo ang mag-aaral sa tulong ng Banal na Espiritu at sa sentido komon natin, unawain natin. Saan ko ba ilalagay ito? Para hindi pa ulit-ulit ang ating pagkakapahayag. Kailangan talaga gamitin. Word for word, i-arrange natin lahat ng kasulatan para sa ating pangangaral. So, yung pong madaling unawain, sabi nga sa Deuteronomy, huwag nating pahirapan, huwag nating tanggihan. No? Mayroon tayong mga pinapakinggan na, hindi ko kayang unawain yan, pero napakasimple. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 30, verse 11 to 14, ganito ang sabi. Sapagat ang utos na ito o yung kasulatan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa iyo, ni malayo. Wala ito sa langit upang huwag mong sabihin, sinong aakyat sa langit para sa atin? At magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Ni wala sa kabila ng dagat upang huwag mong sabihin sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Kung ang salita ay napakalapit sa iyo, ito ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso, kaya't ito ay iyong magagawa. So, yung mga simpleng bagay sa salita ng Panginoon ay madaling maunawaan. Hindi tayo magpapahirap. So, lalo na sa amin. Ang sabi nga si James, huwag sikaping maging guro, tagapangaral ng salita ng Diyos dahil mas malaki ang hatol sa mga nagtuturo. Kaya checkin lang natin na ang tinuturo natin ay salita talaga ng Diyos at hindi salita ng tao.
So may mga bahaging mahirap. Pero pagdating sa kaligtasan, madali. Yung mga taong nasanay sa mga mahirap na binaluktot, pati yung sa kaligtasan, binaluktot na rin. Kaya mababasa natin sa sulat ni Peter kung paano niya dinescribe yung mga bulaang guro. Grabe. So yun po yung pang-anim. Malinaw po ang banal na kasulatan pagdating po sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod tungo sa kabanalan at katwiran. Pero mayroon dyan na kailangan natin ng tulong. Paano unawain? Kailangan natin ng tulong ng mga spiritual men, pastor, libro, commentary, doon bagay na yun. But when it comes to message, let the scripture speak. Kailangan talaga ang banal na kasulatan ang magsalita dahil banal na spirito ang nagtuturo. Pang-pito, ito po yung kahandaan ng banal na kasulatan. Paragraph 8. Ganito po ang paragraph 8. Ang lumang tipan sa Hebreo at bagong tipan sa Griego, ibig sabihin ang original na wika bago isinalin sa ibang wika, ay hiningahan ng Diyos. No. At simula noon, sa pamamagitan ng kanyang natatanging pag-iingat at probidensya, ang mga ito ay napanatiling dalisay. Ang mga ito nga ay tunay na totoo, kaya dapat maging laging batayan ang pagtatalong pangrelihiyon. Ang banal na kasulatan ay mahalaga at kapag ipakinabang sa mga mananampalataya. Kaya ipinag-uutos na basahin at saliksikin ito. No? Saliksikin. Sa BPT, pagka sa preaching clinic namin, pagka nakanig kami kaganda ng mga pangungusap niya, mga quotation kung saan-saan. Sabihin ng kasikeskila ko, nag-research talaga yan, grabe. Talaga, nag-research talaga. Sabi ko, oo, nag-research siya ng mga paliwanag ng ibang tao na ng lumang tipan, pero hindi siya nag-aral ng Biblia mismo. Kaiba po yung mag-research ka kaysa sa mag-study ka. Ang sabi rito, mag-study sa salita ng Diyos. Kasi kung mag-research ka, i-research mo kung ano sinasabi ng mga tao sa libro, sa komentary, kung anong sinabi ron. At yun ang gagamitin mo. Hindi mo pinag-aaralan anong sinasabi ng salita ng Diyos sa kasalukuyan, sa kalagayan mo. Well, hindi ko naman sinasabing mali ang pag-research. Pag kayo nag-aral ng church history, you have to research. Pag nag-aral ka ng iba't ibang mga doktrina, paano nila ginawa, mag-research ka. Pero pagdating sa pag-aaral ng mensahe mo, mag-study ka sa banal na kasulatan. Saliksikin ito. Sabi diyan, saliksikin. Nang may takot sa Diyos. See? May takot sa Diyos o may respeto sa Diyos. Ang Diyos ang siyang haharap sa iyo sa harapan. Ngayon, ang Diyos ang nag-judge sa akin paano ko itinuturo ang kanyang salita. Pananagot ang preacher sa Diyos. Dahil hindi lahat ng mga tao ay nakakaunawa ng wikang Hebreo at Griego. Ang kasulatan ay dapat isalin sa lahat ng wika ng tao. Ito'y upang higit na marami ang makakaalam ng katotohanan, makakakilala at makasamba sa Diyos sa katanggap-tanggap na paraan sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aaliw ng kasulatan ay magkaroon ng pag-asa. Well, ito sa tinuro ni Pastor Noel every Friday. Sino nakapanood nun? Lahat tayo, no? Mga kalalakihan ng Saturday, yung cessationist at saka continue. Okay. Ibig sabihin yung cessation, tapos na yung mga revelations, mga dreams, mga speaking in tongues, iba pa, marami. Dapat tayo ay magtiwala sa banal na kasulatan na walang anumang dagdag. So pampito, ito yung kahandaan. No? Availability ng banal na kasulatan. Ang pagkakahanda nito, ang pagkakahanda. Well, sinabi sa ating 1689, paragraph 8, Old Testament nakasulat sa Hebreo.
New Testament nakasulat sa Griego. Yun ang original. Yun ang original. Yun ang may kasi, mayroong hininga ang Diyos bago isalin sa iba't ibang wika ang Biblia. So mayroong original na copy ng Biblia at mayroon namang mga kopya. Kinopya ito. Bakit po kinopya ng mga tao noon ang original? Kalooban na rin ng Panginoon sa kanyang providensya na ma-preserve ang kanyang salita. Yung original po, yun po yung inspired by God. Pero yung mga kopya ngayon sa ating panahon, Diyos pa rin ang nagsasalita, inspired pa rin yun. Sapagkat salita pa rin ng Diyos ang ating nababasa. So sa paraan ng Diyos, para mapanatili ang kanyang salita, ito'y kanyang pinakopya gamit ang ibang mga tao sa Biblia mula sa original na Hebrew at saka Greek. Kung tawagin yan is preservation. Pag-preserve ng Diyos through His providence, sa kanyang providensya. Kung wala pong providensya ng Diyos, hindi po makakarating sa atin yung mga Biblia. So, yung pong translation ng Biblia mula po sa original na kopya, yung original are inspired. Pero yung kopya, inspired pa rin dahil Diyos ang nagsasalita. Diyos pa rin ang nagsasalita. Kaya napakalaga na tayo'y magkaroon ng banal na kasulatan sapagkat ang banal na kasulatan ang siyang otoridad natin. The original ang siyang otoridad natin, pero ang translation hindi ang otoridad natin. Pero yung salita mismo na kinopya mula doon sa original, yun po yung pinaka-autoridad natin sa ating pamumuhay. So mula po doon sa original, ngayon wala na pong original, pero sa providensya ng Diyos, pinakopya niya ito, lahat, kompleto, nanatili pa rin salita ng Diyos. Kinokoto ito ng Panginoong Jesucristo. Kinilala niyo nito mula sa Old Testament hanggang sa mga prophets and Psalms, na ito po ay inspired pa rin ng Panginoon. Kaya kailangan nating basahin ang banal na kasulatan. Dahil kung di natin babasahin, Isaiah 8:20, ganito ang sabi, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. See? Walang umaga ang tao kapag hindi po nagbabasa o nangahawak sa salita ng Diyos, nasa kadiliman. Madilim pa rin, kahit ang liwanag ng kuryente natin, kahit ang liwanag ng mga ilaw sa gabi, liwanag ng kagandahan ng sanlibutan, pero actually, pagdating sa spiritual, yan po ay nasa kadiliman. So sa panahon ng Panginoon, pinreserve niya ang Bible, kanya itong pinakopya. No? Pinakopya niya ito. Original pa rin yun. Dahil mula doon sa talagang inspired. Ngayon, pagdating naman sa tao, sa panahon natin, ito naman ay pinatranslate. Yung ating pong pinagmulang original na Bible, pinatranslate into different version. No? So, pinatranslate sa language natin, pero may mga iba-ibang version. Mayroong King James, mayroong NASB, mayroong NIV. No. Pero, alin bang dapat nating gamitin talaga pagdating sa mga version? Kailangan natin, yung pinag-aralan namin sa RBIPT, dapat yung version na faithful sa verbal equivalence. No? Halimbawa, Greek, kailangan ang kanilang translation ay ayon sa Greek, word for word. Pero iba po, mayroong iba, Greek nga kanilang pinagmulan, pero ang kanilang pamamaraan ng pag-interpret o pagbibigay ng kahulugan ng Greek
a dynamic, kaisipan ng tao. Like for example, NIV, para daw madaling unawain. Katulad ng mga paraphrase para unawain ng tao. Pero hindi na yun original. Kailangan faithful sa verbal equivalence na binabasa natin, original pa rin. No? Bagamat hindi na ganun ang inspiration nito, sapagkat ang inspired ay ang original copies talaga, the Bible, pero yung mga copies natin ngayon, still the Word of God. Kung tapat po yung nag-translate ng version na yon ng word for word o verbal equivalence. Kaya pinakamaganda pong translation talaga is NASB, New American Standard, New King James, yan, ESV, yun po talaga maganda dahil yan po ay tapat po sa verbal equivalence. Pero pagdating po sa iba, hindi na po isipan ng tao ang nilagay, tulad halimbawa magandang balita, no? Magandang balita. Yung colloquial na salita natin, yung pang-araw-araw natin ginamit nilang pagkahulugan ng salita. Kaya madaling intindihin, pero hindi yun ang original. Hindi na ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Whereas, kung tapat yung isang version na yon mula doon sa original, Diyos pa rin na nagsasalita sa atin. Sa Tagalog talaga, itong bagong ang Biblia, medyo malapit-lapit talaga sa ano. Kaya maganda talaga kung English speaking lang tayong lahat, gamitin natin ang magandang version. So, kailangan natin na magbasa talaga ng Biblia. Basahin talaga ang Biblia. So sa paraan ng tao, kailangan ang Biblia matranslate sa lahat ng lingwahe sa buong daigdig. Yun ang layunin ng Diyos. Mula sa original copies, original Bible na inspired by God, pinakopya ng Diyos through His providence para makarating sa mga tao, at yung pong kopya naman ay pinatranslate para lumaganap sa lahat ng tao. Pero salita pa rin ng Panginoon, hanapin natin ang translation na malapit talaga sa katotohanan. Hindi yung kaisipan natin, hindi yung paraphrase. No? So, tingnan nyo. Ginamit naman ng Diyos ang human translation para lumaganap ang salita ng Panginoon. Like for example, basahin natin 1 Corinthians chapter 14 verse 6. Subalit ngayon mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong mapapakinabang sa akin? Malibang ako'y magsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayag o kaalaman o propesiya o ng aral. Now, ang context na dito, mga kapatid, tungkol sa spiritual gifts na ang sabi nila, speaking in tongues. Ang sabi ng mga paniniwala ngayon sa iba na ang speaking tongues yung hindi mo maintindihan. No? Hindi mo maintindihan. Kung tawagin sa English, gibberish daw, sabi. Hindi ko alam yung gibberish. Ano ko lang yun. Katulad ako noong araw, nag-speaking tongues din ako eh. Yung Tagalog, binabaliktad ko lang. At yung alam kong kunting Arabo sa Saudi, ginagamit ko rin. So, akala original, ganito ng speaking tongues ni Pastor Boy. Pero totoo nun, kalukuhan yung ginagawa ko, binabaliktad ko lang yung salita eh. Ito yung nangyari sa mga maraming Pentecostal, charismatic na speaking in tongues. Pero kung titignan natin sa Bible, other language, lingwahe ng ibang tao. Makikita mo na ang mga tao rito, bagamat sila yung mga taga-Galilea, ang kanilang salita, pagpupuri sa Diyos, ay Romano. O ano pa man. Kaya nagugulat sila, ibang wika ito. Ba't alam nila yung mga wika natin? Ito yung mga taga-Galilea lang. No? Ngayon, hindi maintindihan ng mga tao yung pinapahayag mo. Nakuha niyo yung point ko? Kung gagamit ka ng foreign language sa pangangaral, hindi kayo magkakaintindihan. Right? So kung ano man yung translation na gamit natin, Pilipino tayo, let us use the Filipino.
Pero kung lahat tayo ay mga college graduate, let us use NASB or ESB, English. Pero Pilipino tayo, kaya sabi dito ni Pablo, subalit ngayon mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong mapapakinabang sa akin? Malibang ako'y magsalita sa inyo sa pamagitan ng pahayag o sa kaalaman o propesya o ng aral. Verse 9, gayon din naman kayo, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, paanong malalaman ng sino man kung ano ang sinabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Verse 11, subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako'y magiging isang banyaga sa nagsasalita. At ang nagsasalita ay magiging isang banyaga sa akin. Pareho tayong hindi magkaintindihan. Ikaw, Pilipino, Bisaya, siya, Inchik, nagkausap kayo. Pero minsan nakakaintindihan din. Sa Saudi, hindi naman marunong magtagalog yung mga Saudian doon. Pero nakipag-usap ko by signs. Pero nagsasalita ko ng Tagalog. Sabi niya, siraulo ka, Kasim. Siraulo ka, Kasim. Kala niya, nasaan ang Kasim. Pero minumura ko ng tao, hindi niya alam eh. So ganun din sa preaching. Kung nagsasalita ako ng foreign language sa inyo, mga malalalim na terminology na hindi nyo naintindihan, anong pakinabang nun? Diba? Mas maigi pang gumamit ako simpleng salita na napapakinabangan ng lahat. Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob na espiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. Gamitin natin ang salitang simpleng salita. 24. 1 Corinthians 14:24. Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesya at pumasok ang isang hindi mananampalataya o hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat. Siya ay pinanagot ng lahat. Verse 28, subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. So napakahalaga na po ng salita na nagkakaunawa. Kaya mayroon pong pinagkaloob ng Panginoon na magkaroon ng translation ang kanyang salita mula sa Greek and Hebrew para maunawaan ng lahat. Mabisaya, Kapampangan, Mawaray, maunawaan talaga lahat. So kailangan natin ng translation. Sapagkat hindi lahat nakakaalam ng original na language. Hindi lahat nakakaalam ng original language. Kaya kailangan itong pag-aralan ng tao. Kaya nga, kahit Tagalog na ito, kailangan pinag-aaralan, gumagamit pero ako ng NASB, ESB, gumagamit ako ng Hebrew, Greek, no? Para makita ko ang paano ang usage ng Greek dito, paano salita ito, verb ba ito, noun ba ito, adjective ba ito. Maingat na pinag-aaralan para alam natin kung paano i-apply. Kung pag-aaralan mo lang word for word, tapos hindi mo nakuha ang context kung saan ka pumupunta. Hindi mo naintindihan kung anong sinasabi talaga ng talata. Kasi naintindihan mo lang yung mga salita, pero hindi mo naintindihan kung ano yung kabuuan. Kaya napakalaga po na pag-aralan talaga. Kailangan natin translation, pero kailangan din ang pag-aaral dito. No? Kaya niloob ng Panginoon na lahat ng bansa mayroong Biblia. Dahil ang layunin ng Panginoon, magkaroon lahat ng kanyang salita. Yun po yung ang pagkakahanda ng banal na kasulatan. Yung availability nito. Lahat pwedeng makakuha nito. Then, pangwalo, ang interpretation, ang pagkahulugan. Oh? Paragraph 9. Paragraph 9. Ganito po ang pagkakasabi. Pagdating po sa interpretation. Isang tiyak at di maaring magkamaling tuntunin ng kasulatan ay bibigyang pakahulugan sa pamamagitan ng kasulatan. Nakita niyo? Ang kasulatan, bibigyan ng pakahulugan ng kasulatan lang mismo. Yan ang tinuturo dito sa atin ng Council of, lahat ng Council ng 1689.
Sila sa panahon yun, wala pa silang commentaries. Gumagawa pa lamang sila. Kaya sila mismo ang nag-aaral mula sa Bible from Genesis to Revelation systematically. At ito rin tinutulong nila na dapat interpret natin ang kasulatan sa pamamagitan din ng kasulatan, sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Kaya sabi nito, kaya't kung may pagtatalo ukol sa tunay na kahulugan ng isang bahagi, ang kasagutan ay dapat hanapin sa higit na malinaw na bahagi ng kasulatan. Marami pong pagtatalo-talo dahil may kanya-kanya silang interpretasyon, dahil mayroon silang mga nababasang interpretasyon. Para sa akin, no, tulong sa atin yung makakuha tayo ng ibang aral o interpretasyon sa iba, sa mga marunong, mga inspired people. Pero, hindi nangangahulugan, nakapako ka lang sa isang interpretasyon. Kung sinabi ni Spurgeon, yun na. Hindi ka natatanggap ng interpretation ni Lenski o ni ano pa man, hindi ka natatanggap o ni Pastor, hindi ka natatanggap. Yan ang problema dyan. Pagka tayo po'y dumidepende sa komentary sa libro, kasi bulag na tayo sa iba kung ano sinasabi talaga ng Bible. Mga simpleng tao, may ibang nakikita sa Bible. Ano sinasabi dito, Brad? Napakalinaw naman dito. Hindi, sinabi ni Lenski, sinabi ni Spurgeon, sinabi ni Calvin, ito Mas magaling ka ba kay Calvin? Hindi naman. Pero mas magaling yung salita ng Diyos kaysa ni Calvin. Kaya dapat, let the Scripture interprets the Scripture. Bago tayo pumunta sa mga libro. Mismong kasulatan. Sa pamagitan din ng mga referensya ng kasulatan. Pasalamat tayo ngayong panahon natin ngayon yung Bible natin may mga cross-reference na nakalagay rito. Pwede tayong tulungan dyan. Kaya nasa gitna. Kasi yun talagang sinasabi. So, anumang pagtatalo, hanapin sa mas malinaw na bahagi ng kasulatan ang kasagutan. So, may mga bahagi ng kasulatan na siya rin sumasagot sa kanyang sarili. Kaya nga kung hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos, wala tayong umaga. Wala tayong makukuhang kalutasan. Itong sinasabi ni Jesus Christ, John 10:34 to 36. Sinagot sila ni Jesus, itong mga religious leaders, mga Sadducees na hindi naniniwala sa resurrection, na mayroong buhay sa kabilang buhay. Pero hawak nilang Bible. Kaya sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Ito naman, in-interpret naman ito ng mga Mormons na ang tao pwede maging Diyos. Pero ang context niyan, bakit sinabing mga Diyos? Mahaba pong paliwanag yan, pero gagawin ko lang maikli. Sa lumang tipan po, lahat po ng mga naturingang mga leaders, taga-panguna, kung tawagin sila ay Diyos. Pero hindi God. Diyos. Ibig sabihin sila'y maasahan sa lahat ng pangailangan. Pagdating po sa ating bansa, ang mga hari, presidente, congressman, ano pa man, mga leader, Diyos. Sapagkat sila yung mga ngasiwa sa bayan. Ganon din sa mga tao, sa mga office, Diyos. No? So maintindihan natin. Lahat ng, pero hindi ibig sabihin, Diyos talaga sila, tulad ng paliwanag nitong Mormons. No? Kung tinawag niyang mga Diyos, ang mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi maaring masira ang kasulatan, sinasabi ba ninyo tungkol sa Kanya na hinira ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay lumapastangan sapagkat sinasabi ko, ako ay anak ng Diyos? Now, sabi ni Jesus Christ, di ba kayo mga Diyos, mga leader kayo ng reliyon, kayong Pariseo, kayong mga Saduceo? Ngayon kung ang Ama ang nagturo sa akin na ako ay anak ng Diyos, sinasabi niyong lumalapastangan ako. Kayo, hindi ba kayo masabing lumalapastangan kayo dahil umaangking kayong Diyos din sa inyong sarili? Gayong si Kristo ay mismong, ang Diyos na mismo nagsabing siya ay anak ng Diyos. Nakita niyo?
Minsan, ang Bible, hindi naunawaan sa kabuuan po ng sinasabi ng buong kasulatan. Hindi ko na mapaliwanag sa inyo kung saan mga talata yung nagpapatotoo na mga leaders ay tinawag na mga Diyos. Okay? So, sa atin, huwag tayo magtiwala sa ating sariling kaunawaan lamang. Kailangan natin ang banal na espiritu. At kailangan natin ang sentido komon para maunawaan at pag-aralan, saliksikin maigi ang salita ng Diyos. Huwag tayong bumitiw na kung ano yung naunawaan natin, yun na yun. Alalahanin pa at pag-aralan pa natin yan, hanapin natin sa ibang bahagi, paano ito paniliwanag. Halimbawa, si Pablo, may sinabi siya sa Romans na salita, una mo nang hanapin, sa loob ng Romans, paano niya ginamit yung ganung klaseng salita. Kung di mo makikita sa Romans, hanapin mo sa mga sulat ni Pablo, Galatia, Ephesians, Philippians, paano ginamit ang salita. Huwag agad tumakbo sa Old Testament dahil iba talaga ang pagkagamit ng salita doon. So, ganun po magpapaliwanag ang pagpapakahulugan o interpretasyon ng banal na kasulatan. Kaya, mag-ingat po tayo. Panghuli at katapusan na, ang kataasan ng banal na kasulatan. Paragraph 10. Paragraph 10, ganito ang sabi. Ang lahat ng pagtatalo sa reliyon ay dapat tugunin sa pamamagitan ng kasulatan lamang. Hindi tagisan ng talino, tagisan ng pagbabaluktot ng katama, babalkutin yung mali, tutuwid. Ganyan eh. Hindi ka mahusay na debatero kung hindi ka marunong mag-isip. Ang mahusay na debatero, like for example kay Noel Espinosa, ginagamit niya ang Biblia. Biblia talaga siya pag nagipagtalo. Kilala si Pastor Noel Espinosa as the only Filipino debater na gumagamit ng Biblia. Talo talaga lahat. Sino bang mga sumusubok sa kanya? Bible. Hindi pwede yung talino mo, paano mo baluktutin yung mayroon ka sariling kaisipan. Kaya sabi rito, lahat ng pagtatalo sa reliyon ay dapat tugunin sa pamagitan ng kasulatan lamang. Ang mga utos ng anumang kapulungan, kuro-kuro ng mga sinaunang doktrina ng mga tao ay tatanggapin o tatanggihan ayon sa hatol ng kasulatan na ibinigay sa atin ng banal na espiritu. At sa katulang ito, tayo'y maninindigan. Kaya nung sa RBIPT, sa pagtuturo namin sa mga doctrines, maraming mga kilalang mga komentaryo, mga magulang natin sa panampalataya, for example, Agustin, Calvin, pero hindi lahat sinasang-ayunan namin. Kasi may mga parting hindi sila tama. Walang perpekto sa atin. Ang perpekto ay ang salita ng Panginoon. So dito tayo dapat bumatay sa lahat ng ating pangangailangan na katotohanan. Sapagkat sa banal na kasulatan, ibinibigay sa atin ng banal na espiritu. Kung tayo po ay magtiis, matyagang, magsaliksik at mag-aral ng kanyang salita. Kaya resulta, mga kapatid, basahin natin ang mga sumusunod na talata. Matthew 22, 29, 31. Ganito ang sabi. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. So yun agad sinasabi ni Jesus Christ, kasulatan kaagad ang kanyang pinangahawakan. Itong mga Sadducees na ito na hindi naniniwala, ito pala yung sinasabi ko, hindi naniniwala sa resurrection o sa life after death. Kaya nung lumapit sila sa Panginoon at nagkwento sila na mayroon daw isang mag-asawa na hindi nagkaanak, namatay yung lalaki. So ayon sa kautusan ni Moses, not kautusan ng Diyos, na kailangan yung susunod na kapatid ay dapat ang siyang makipag-asawa naman sa asawa niya para magkaroon ng supling, para mayroong pamanang anak. Eh namatay uli yung pangalawa, yung pangatlo naman. So 7 sila. Ang point nito mga Sadducees na sasabing walang life after death
Ang sabi niya, sino ang kanilang magiging asawa sa kabulang buhay? Sinubok nilang Panginoon. So itong sagot ng Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. See, yun ang unang-una, hindi nalalam ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, pinagdiinan ng Panginoon, mayroong muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay ay hindi na sila mag-asawa o nag-aasawa o pinag-aasawa man, kundi sila'y tulad ng mga anghel sa langit. Parang, hindi na sila mag-asawa at wala rin pag-aasawa doon? Ganun ba sa kabilang buhay? Parang napaka-simple sa kanila, di ba? Pero tingnan nyo, sunod. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nababasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Hawak niyong kasulatan. Binabasa nyo, minimemorize ninyo. May sinasabi ang Diyos. Ano sinasabi? Acts chapter 28, verse 23 to 25. Ganito ang sabi. Acts 28:23. Nang sila'y, tuloy pala natin dun, no? Tuloy natin dun sa ang sabi po, 31, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Ano yung sinabi ng Diyos? Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Sa banal na kasulatan, nababasa nila na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ano ibig sabihin nun? Kasama ng Diyos si Abraham, kasama ng Diyos si Isaac, kasama ng Diyos si Jacob. Hindi sila patay. Yun sinasabi. Kaya sabi, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi mga buhay. Buhay pa rin sila Abraham sa muling pagkamatay nila. Sila'y buhay. Hindi sila mga patay. Sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. So pinasabi ng Panginoon dyan, mayroong resurrection. Mayroong muling pagkabuhay. Acts 28:23. Ganito ang sabi. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa Kanya, nagtungo sila sa Kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinalawanag niya sa kanila ang pagyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. Kautusan ni Moises, propeta. Ang iba ay nahikayat sa mga bagay na na sinabi niya at ang iba'y hindi naniwala. Nang sila'y hindi magkaisa, umalis sila pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag, tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyong mga ninuno sa pamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, pumuroon ka sa bayang ito at sabi mo tunay na inyong mapapakinggan ngunit hindi kalinman maunawaan, tunay na inyong tinitignan ngunit hindi ninyo maunawaan. So, yun po yung resulta. No? Yung kataasan ng banal na kasulatan, nandyan ang lahat ng katotohanan. Pero maraming napupulpol sapagkat hindi sila naniniwala. Tayong lahat ay mayroon tayong angkla ng ating kaluluwa. Dito nakasalalay ang ating pananampalataya sa banal na kasulatan. Ang konsyensya ay gapos ng salita ng Panginoon. Yang katotohanan sa atin. Kaya kung ano man sinasabi ng konsyensya natin, mahirap labagin yan. Sapagkat ang ating konsyensya ay gapos ng salita ng Panginoon. At dito tayo tumatayo, mga kapatid, sa katotohanan ito. Salita ng Diyos, gusto ko lang magbigay ng panghuling salita. Ang salita ng Diyos, pagyamanin natin.
sa ating mga buhay higit sa 1,000 pilak at 1,000 ginto na sinasabi sa Psalms 119 verse 72. Sapagkat ang salita ng Diyos, ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas. Hindi tayo mabibigo. May isang tao, mga kapatid, na napunta sa isang lugar, isang baryo, na hindi niya kabisado. Naghahanap siya ng kanyang kaibigan, gusto niyang bisitahin. Ngunit, nakarating siya sa oras na gabi na. At ang dumating siya sa isang baryong ito, madilim. Hindi niya makita ang daan. Hindi niya makita kung may tao sa daan. Hindi niya makita kung may hayop sa daan. Kaya ang ginagawa niya, nag-alatsamba lang siya. Baka sakali. Nilakad niya ito. At sa kanyang paglalakad, naranasan niyang masugatan ng kanyang paa. Naranasan niyang madapa dahil siya nahulog sa malalim na lubak. Naranasan siyang nakatapak ng malambot na umaalingasaw sa baho. Hindi niya malaman, hindi niya matuntun kung saan yung bahay ng kanyang kaibigan sapagkat madilim. Ang daigdig natin, mga kapatid, ay kadiliman. Lahat ng mga tao dyan, bagamat nakikita nila physically na maliwanag ang kanilang landas, ngunit spiritually sila'y nasa kadiliman, sila'y ligaw, sila'y nangangapa, sila'y lumalakad sa walang katiyakang daan, nahuhulog sila sa mga kasamaan, namamatay sila patungo sa kapahamakan. Sino magbibigay sa kanila ng liwanag? Tayo. Tayong nagtataglay ng salita ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, kayo ang ilaw. Ipakita niyo, magliwanag kayo sa daigdig na ito. Ipakita ninyo ang inyong mga gawa upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo. Upang sila'y matutong sumampalataya, kumilala sa Diyos na inyong pinaglilingkuran. Hanggat hindi natin dinadala ang salita ng Panginoon sa ating mga kapitbahay, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, mga kapatid, mananatili silang nasa kadiliman at tiyak sila'y mahuhulog sa kapahamakan. Pagyamanin natin ang salitang ito. Tayo'y inuutusan ng Panginoon na ating ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya mas maganda po gumawa tayo ng mga Bible study. Sapagkat ang Bible study napakahalaga, ito yung paraan para may sagawan natin ang utos, the Great Commission. Mayroon tayong malaking utos sa Panginoon. Bakit napakahalagang Bible study? Una, ito yung utos ng Panginoon na ipangaral natin upang makapakinig ang mga tao. Mark 16:15. At kapag nakapakinig ang mga tao sa salita ng Panginoon, sila'y makatanggap ng pananampalataya, hindi tulad ng pananampalatayang kinagisnan, kundi pananampalatayang makapagliligtas. Romans 10:17. At kapag sila'y nakasampalataya na, sila'y sasampalataya sa ating Panginoon upang sila'y maligtas, hindi mapapahamak. John 3:16. Upang sila'y maligtas. At ang mga naligtas na hindi pa tapos, kailangan sila magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang sila'y mapalaya sa lahat ng kasalanan at mapalaya sa lahat ng kabulukan ng mundong ito. John 8:31-32. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Diyan tayo lalago, mga kapatid. Kaya kailangan natin gawin. Hindi po masama ang magdala ng Biblia, hindi masama ang magbasa ng Biblia. Ang pinakamaganda po, ibahagi natin ang Biblia. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa salita ninyo na siyang ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas. Dito namin matututunan ang mga katotohanan. Dito namin matatanggap ang kalusugan ng aming pananampalataya upang tumibay kami at pagsunod sa iyong kalooban upang kami lumago sa kabanalan at mamuhay sa katwiran para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po sa inyong mga salita. Nawa, mahalin namin ito at ibahagi namin ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.